Noong tinawagan ko ang anak ko para sabihing pumanaw na ang asawa ko, ang tanging sagot niya ay, "Tay, huwag kang madrama." Mas pinili niya ang mamasyal sa Europe kaysa umuwi para sa burol na sarili niyang ina. Ang sakit, di ba? Ako si Antonio, 62 taong gulang. Sa loob ng 35 taon, binuo namin ni Maria ang isang simpleng buhay sa Quezon City. Akala ko ay kilala ko ang aking pamilya. Pero hindi ko akalain na sa paglisan ng aking asawa, doon ko makikita ang tunay na anyo ng aming anak na si Mateo at ng kanyang asawang si Bianca. Hindi nila alam na may iniwan si Maria na isang malaking sikreto. Isang mananakakahalagang 80 milyong piso na sadyang inilihim namin sa loob ng mahabang panahon. Ang kayamanang ito ang naging mitsa ng isang masamang balak na hindi ko kailanman inakala. Bago ko ikuwento sa inyo ang matinding pakaharap na naganap at kung paano nabulgar ang isang madilim na katotohanan, maari bang makomen muna kayo kung mula sa anong lungsod o probinsya kayo nanonood? Gusto ko lang malaman kung gaano kalayo ang narating ng boses ko at ng kwentong ito. Paalala lamang, bagamat ang kwentong ito ay binuo upang magbigay ng inspirasyon at libangan, ang mga aral na nakapaloob dito tungkol sa katapatan at pagmamahal sa magulang ay totoo at napakahalaga para sa ating lahat. Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, madilim na ang paligid. Ang tanging liwanag na makikita ay ang malamlam na ilaw mula sa isang lumang cellphone. Hawa ito ni Antonio, nanginginig ang kaniyang makamay. Ang kaniyang nga daliri, na puno nga kalyo mula sa maraming taon ngang pagtatrabaho sa bukid, ay dahan-dahang pinindot ang mga numero. Kailangan niyang makausap ang kaniyang anak. Isang tawag na punong ngang bigat. Isang tawag na maglalakbay patawid sa dagat, hanggang sa marating nito ang malayo at marangyang lungsod ng Paris. 2:00 na ngang madaling araw sa Pilipinas. Ngunit sa Paris, maliwanag pa ang sikat ng araw. Dun, sa gitna ngang mamahaling gusali at kalyeng yari sa bato, naroon si Mateo, kasama niya ang kaniyang asawa. Sila ay naklalakad sa tanyak na Eiffel Tower. Ang paligid nila ay punong karangyaan. Ang bawat hakbang nila ay tila nakakahalaga ng libu-libong piso. Biglang tumunok ang mamahaling telepono ni Mateo. Tiningnan niya ang screen. Nakita niya ang pangalan ng kaniyang ama. Isang buntong hininga ang kumawala sa kaniyang ngalabi. Hindi ito buntong hiningangang pananabik. Ito ay buntong hiningangang pakainis. Para kay Mateo, ang tawag na iyon ay isang abala. Isang malaking abala sa kaniyang bakasyon na nakakahalaga ng mahigit 500,000 piso. Bakit tumatawag si tatay? Bulong ni Mateo sa kaniyang asawa. Ang kaniyang boses ay punong pait. Tila ba ang boses ng kaniyang ama ay isang ingay na nais niyang iwasan? Pinindot niya ang sagot, ngunit walang lambing sa kaniyang bati. "Hello, tay. Alam mo ba kung anong oras na dito? Naglalakad kami ngayon. Sobrang mahal ng roaming charges dito sa France. Sana nag-message ka na lang." Sa kabilang linya, sa loob ng isang maliit na kubo, napahinto si Antonio. Ang kaniyang puso ay parang pinipiga. May balita siyang dapat sabihin, isang balitang masakit, isang balitang tungkol sa kalusugan ng kaniyang katawan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig na niya ang reklamo ng anak. Ang anak na pinalaki niya sa hirap at pagtitiyaga. Ang anak na iginapang niya sa pag-aral hanggang sa maging matagumpay. "Anak," panimula ni Antonio. Ang kaniyang boses ay gumaralgal. "Sandali lang naman ito. Gusto ko lang sana kayong kumustahin. At may sasabihin sana ako." Ngunit hindi nakinig si Mateo. Ang isip niya ay nasa masarap na pagkain at magagandang tanawin ngang Paris. "Tay, huwag ngayon. Naririnig mo ba ang ingay dito? Masaya kami dito. Huwag mo namang sanang sirain ang araw na ito. Kung pera ang kailangan mo, magpapadala akong 10,000 piso bukas. Pero please, huwag mo na ngayon. 10,000 piso. Para kay Mateo, maliit na halaga lang iyon. Isang kainan lang iyon sa isang marangyang restoran sa Paris. Ngunit para kay Antonio, ang pera ay walang halaga kumpara sa presensya ng anak. Hindi pera ang kaniyang kailangan. Ang kailangan niya ay pakikiramay. Ang kailangan niya ay pagmamahal.
Napatungo si Antonio. Tumingin siya sa larawan ng kaniyang yumaong asawa na nakasabit sa dingding. Hindi ito tungkol sa pera, Mateo, bulong ngang matanda sa kaniyang sarili. Ngunit huli na ang lahat. Pinutol na ni Mateo ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay naging bingi. Ang lamig ng gabi sa Pilipinas ay tila pumasok sa kaniyang mabuto. Samantala, sa Paris, ibinalik ni Mateo ang telepono sa kaniyang bulsa. Ngumiti siya sa kaniyang asawa at nagpatuloy sa paglalakad. Para sa kaniya, ang kaniyang ama ay bahagi na lamang ng nakaraan na pilit niyang iniiwan. Hindi niya alam, ang tawag na iyon ay maaring ang huling pagkakataon na maririnig niya ang boses na noon ay nagahele sa kaniya nung siya ay bata pa. Malamig ang Paris. Ngunit mas malamig ang puso ng isang anak na nakalimot na sa kaniyang pinakmulan. Ang pag-ibig ng ama ay nanatiling tapat habang ang anak ay nalunot na sa ningning ng ibang bansa. Sa gabing iyon, tanging ang tuno nga kuliglig at ang tibok ng pusong sugatan ang natira kay Antonio. Ang umagang Huwebes ay dumating na may dalang kakaibang lamig. Ito ang araw na kailangan kong ihatid ang aking asawa, si Maria, sa kanyang huling hantungan. Pagkagising ko, ang unang hinanap ng aking makamay ay ang kabilang panig ng kama. Pero wala doon ang init ng kanyang katawan. Wala doon ang kanyang mahinhin na pahinga. Ang tanging naroon ay ang bakanteng unan at ang katahimikang tila bumabalot sa buong silid. Tumayo ako ng may mabigat na dibdib. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang aking barong Tagalog. Ito ang barong na binili ni Maria para sa aming anibersaryo noong nakaraang 2 taon. Tandang-tanda ko pa ang sinabi niya noon. Sabi niya, Antonio, napakakisik mo sa suot na ito. Ngayon, habang isinusuot ko ang bawat butas, pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko. Ang bawat tahing barong na iyon ay paalalang kanyang pagmamahal. Ngunit sa pagkakataong ito, isinusuot ko ito hindi para sa isang selebrasyon, kundi para sa isang pamamaalam. Mag-isa akong nakmaneho patungo sa punerarya. Pinatay ko ang radyo sa loob ng sasakyan. Ayoko ngang anumang ingay. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso at ang pag-ikot ng gulong sa kalsada. Pagdating ko sa kapilya, ang sumalubong sa akin ay ang malawa na hilera ng mabakanteng upuan. Inayos ni Ginang Chen, ang namamahala sa punerarya, ang mabulakla sa paligid ng kabaong ni Maria. Tiningnan niya ako ng may labis na awa. Isang tingin na tila nagtatanong kung nasaan ang iba pa naming kapamilya. Nasaan ang aming nag-iisang anak? Iniwas ko ang aking paningin. Masakit makita ang awang ibang tao. Masakit aminin na sa huling sandali ng aking asawa ang silid ay halos walang tao. Ang kapilya ay tahimik, napakatahimik. Dumating si Aling Nena, ang aming kapitbahay, kasama ang kanyang asawa. May dala silang mali na kumpol ng mga rosas. Dumating din si Janet, ang naging kasamahan ni Maria sa trabaho noon. At ang huli ay si Mang Carding, ang karterong palaging binibigyan ni Maria ng bibingka tuwing Pasko na nagdaan. 5 lamang kaming naroon. Isama na ang aking sarili. 5 tao lamang para magpaalam sa isang babaeng ibinigay ang buong buhay niya para maglingkod at magmahal sa iba. Nakaupo ako sa unang hanay at nakatitik sa kulay rosas na mga bulaklak sa ibabaw ng kabaong. Iyon ang paboritong kulay ni Maria. Naalala ko kung paano niya inalagaan si Mateo nung bata pa ito. Nung nakasakit ang aming anak ng pulmonya, hindi natulog si Maria sa loob ng 3 gabi. Binantayan niya ito. Ipinagdasal, ipinatrabaho niya ang pag-aral ni Mateo sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagpasok sa 2 trabaho. Pero nasaan si Mateo ngayon? Ang maupuan sa tabi ko ay nanatiling bakante. Walang anak na hahawak sa aking balikat. Walang anak na iyak para sa kanyang ina. Nang dumating ang oras para sa huling pagbabasbas sa sementeryo, ang sikat ngang araw ay napakatindi. Pakiramdam ko ay mali ang panahon. Dapat ay umulan. Dapat ay madilim ang langit. Gaya ngang kadilimang nararamdaman ko sa loob ng aking pagkatao. Habang ibinababa ang kabaong sa lupa, humawak si Aling Nena sa aking braso. Sabi niya, Antonio, napakabuting tao ni Maria. Mahal na mahal niya ang inyong anak. Tumango ako, pero hindi ko kayang magsalita.
dahil iyon ang pinakamasakit na bahagi. Mahal na mahal ni Maria si Mateo, pero hindi man lang nagawang umuwi ang aming anak para sa kanyang libing. Gabi na nang makauwi ako sa aming bahay sa Quezon City. Ang bahay na dati ay punong-puno ng halimuyak ng niluluto ni Maria, ngayon ay amoy alikabok at kalungkutan na lamang. Sa ibabaw nga hapakainan, naroon pa rin ang mga daladalang pagkain ng aming mga kapitbahay. Pansit, tinapay, at ilang ulam na hindi ko man lang magawang tikman. Pakiramdam ko ay may nakabara sa aking lalamunan. Bawat sulok ng bahay ay may alaala. Ang kanyang salamin sa mata na nasa ibabaw ng mesa. Ang paborito niyang tasa na may kaunting laman sa hawakan. Hindi ko na matiis ang katahimikan. Kinuha ko ang aking telepono at muling tinawagan ko si Mateo. Sa ikatlong ring, sumagot siya. Pero ang boses niya ay hindi boses ng isang anak na nagdadalamhati. Ito ay boses ng isang taong naistorbo sa kanyang ginagawa. Ang tanong niya sa akin ay, ano na naman ba iyon, Tay? Sinabi ko sa kanya sa mahinang boses, Mateo. Nailibing na ang nanay mo kanina. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagtanong siya, kamusta naman ang kinalabasan? Kamusta? Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung ano ang tingin niya sa libing ng kanyang isang palabas? Isang party? Sinabi ko sa kanya na pumanaw na ang kanyang ina ng tuluyan at hindi siya naroon. Ang sagot ni Mateo ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Sinabi niya na napaka-ridiculous ko raw. Hindi raw nila basta-basta pwedeng ikansla ang kanilang trip ni Bianca. Alam ko ba raw kung gaano kamahal ang gastos nila doon? Sinabi pa niya na sigurado raw siya na maunawaan ni Maria ang kanilang desisyon dahil gusto raw kanyang ina na maging masaya sila. Masaya. Ang salitang iyon ay tilalason sa aking pandinig. Paano niya nasasabing maunawaan ni Maria ang pagiging makasarili niya? Ipinikit ko ang aking mamata at naramdaman ko ang isang bagay na nadurog sa lupngang aking dibdib. Sinabi ko sa kanya na sa ospital, bago malagutan ng hininga ang kanyang ina, ay hinahanap siya nito. Paulit-ulit na nagtatanong kung kailan siya darating. Walang imik si Mateo. Pero hindi iyon katahimikan ng pagsisisi. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Bianca sa background. Mayabang at nainip na boses, sabi ni Mateo, Tay, kailangan ko ng ibaba ito. May reservation kami ni Bianca sa isang napakasosyal na restaurant dito. Mausap na lang tayo pakbalik namin. At pagkatapos nun, nawala na ang tunok sa kabilang linya. Napaupo ako sa dilim, mag-isa. Napagtanto ko ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasang aminin sa aking sarili. Ang anak na aming pinalaki, ang batang gumawa ng kahoy na puso para sa kanyang ina noong nasa 3 grado pa lamang siya, ay wala na. Ang nakakausap ko ngayon ay isang estranghero, isang taong mas pinahahalagahan ang pera at ang luho kaysa sa huling pamamaalam sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Hindi galit ang nararamdaman ko sa sandaling iyon. Ito ay isang malalim na pagkadismaya. Isang pagkadismaya na tila naging bato na sa loop nga aking puso. Namatay si Maria, na mahal pa rin si Mateo. Namatay si Maria, na gumagawa pa rin ng dahilan para sa kanya. Pero ako, tapos na akong maniwala. May mga bagay na kapag nasira ay hindi na muling mabubuo. At may mga anak na hindi karapat-dapat sa sakit na ibinibigay nila sa kanilang mga magulang. Sa gabing iyon, sa gitnang kadiliman ng aming bahay, napagtanto ko na ako ay tunay na nag-isa na. 2 linggo na ang nakalilipas mula nang ilibing ko si Maria. Ang bawat araw ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitnang kawalan. Ang aming bahay sa Quezon City ay nanatiling tahimik, isang katahimikang nakakabingi. Isang umaga, habang iniinom ko ang aking kape sa paboritong silya ni Maria, tumuno ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ang tumatawag ay si Abogado Ramos. Sinabi niya na kailangan ko raw siyang puntahan sa kanyang opisina sa Makati. May mga mahahalagang bagay daw kaming dapat pag-usapan tungkol sa mga naiwang ari-arian ng aking asawa. Nagulat ako. Ari-arian? Ano namang ari-arian ang pag-usapan namin?
Ang alam ko lang ay ang aming lumang bahay at ang kaunting para sa aming joint account na sapat lang para sa aking pang-araw-araw na pangangailangan. Pero dahil sa paggalang sa batas, nakahanda ako, isinuot ko ang aking pinaka-formal na polo shirt at sumakayng bus patungo sa Makati. Habang bumibiyahe, nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang Makati ay napakaiba sa mundong kinalakihan ko. Napakaraming matatayog na gusali. Napakaraming taong nagmamadali na tila hinahabol ang oras. Pakiramdam ko ay hindi ako kabilang sa lugar na ito. Pakiramdam ko ay isa lamang akong matandang lalaking nawawala sa gitna ng modernong mundo. Nang makarating ako sa gusali kung saan naroon ang opisina ni Abogado Ramos, lalong tumindi ang kaba sa aking dibdib. Ang lobby ay napakaganda, gawa sa marmol at napakaliwanag. Sumakay ako sa elevator patungo sa ika-14 na palapak. Pagpasok ko sa opisina ni Abogado Ramos, sinalubong niya ako ng may ngiti. Isang matandang lalaki rin siya. Marahil ay kasing edad ko lang. May salaming nakapatong sa kanyang ilong at mukhang napakabait. Pinaupo niya ako sa isang malambot na upuan at naghanda ng tsaa. Sabi ni Abogado Ramos, "Ginoong Antonio, alam ko na ito ay isang mahirap na panahon para sa iyo. Ngunit may mga tagubilin si Maria na kailangan nating tuparin." Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Sabi ko sa kanya, "Attorney, baka may pagkakamali. Kami ay simpleng tao lamang. Ako ay nagtrabaho sa pabrika sa loob ng 40 taon. Si Maria naman ay nagtrabaho lang sa isang department store. Wala kaming malaking estate na dapat asikasuhin." Ngumiti ng bahagya ang abogado. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang mesa. Sabi niya, "Iyan din ang akala ng marami, Antonio. Ngunit si Maria ay isang babaeng may malalim na pananaw sa hinaharap. Mas maingat siya sa pera kaysa sa iniisip mo." Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento. Sinabi niya sa akin na si Maria ay may-ari nga 4 na paupahang bahay sa probinsyang Laguna. Nalaglag ang aking panga. 4 na bahay sa Laguna? Paano nangyari iyon? Sabi ni Ramos, namana ni Maria ang unang bahay mula sa kanyang tiyahin 15 taon na ang nakalilipas. Sa halip na ibenta ito, inayos niya ito at pinaupahan. Ang kinikita niya sa upa ay ginamit niya para bumili pa ngang iba pang maliliit na lupain at patayuan nga apartment. Ginawa niya ang lahat ng ito ng tahimik. Ni hindi ko man lang napansin. Naalala ko tuloy ang gabing late na siyang umuwi at sinasabing may overtime siya sa store. Naalala ko ang papel na palagi niyang sinusulatan sa gabi. Akala ko ay mga simpleng listahan lang ng bibilhin sa palengke. Iyon pala ay ma-record ng kanyang negosyo. Hindi ako makapaniwala. Ang asawa ko, nakasama ko sa loob ng 35 taon, ay may itinatagong ganito kalaking lihim, pero hindi iyon ang pinakamalaking sorpresa. Sabi ni Abogado Ramos, "Antonio, hindi lang iyon. May mga investment accounts din si Maria sa 3 magkakaibang kumpanya. At mayroon siyang life insurance policy na ang tanging beneficiary ay ikaw." Habang binabasa niya ang manumero, pakiramdam ko ay umiikot ang buong paligid ko. Ang bawat salita ay tila isang panaginip. Bakit niya ito inilihim sa akin? Bakit niya pinasan ang lahat ng paghihirap na ito ng mag-isa? Ang sagot ay unti-unting luminaw habang binubuksan ni Ramos ang susunod na pahina ng folder. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Abogado Ramos ay nabasak lamang ng tunog ng paglipat ng mapahina ng dokumento. Tiningnan ko ang manumero na nakasulat sa papel. 80 milyong piso. Iyan ang tinatayang kabuuang halaga ng lahat ng ari-arian ni Maria. 80 milyong piso. Para sa isang taong tulad ko na sanay sa pagbibilang ng bawat sentimo para umabot ang sahod sa susunod na kinsenas, ang halagang ito ay hindi ko kayang arukin. Sabi ko kay Attorney Ramos sa nanginginig na boses. Bakit niya ito ginawa? Bakit niya itinago sa akin ang lahat ng ito? Inabot sa akin ni Ramos ang isang sulat. Sulat ito mula kay Maria. Isinulat niya ito nung nakaraang taon nang malaman niyang may sakit siya sa puso. Sa sulat na iyon, ipinaliwanag ni Maria ang lahat. Sabi niya sa kanyang sulat, "Antonio, mahal ko, alam ko na magugulat ka. Patawarin mo ako kung itinago ko ito. Gusto ko sanang maging sorpresa,
Ito sa iyong ika-65 kaarawan. Gusto ko na sa araw na iyon. Sasabihin ko sa iyo na hindi mo na kailangang mag-alala sa pera habang buhay. Gusto ko na makapag-retire ka ng may kapayapaan, na makapag-travel tayo at mag-enjoy sa ating katandaan ng hindi. Iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente o pambili ng gamot. Napahagulgol ako habang binabasa ang kanyang mga salita. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso niya sa bawat letra. Si Maria ay nagtrabaho ng higit sa 8 oras bawat araw. Hindi lamang siya isang ordinaryong tauhan sa department store, naging assistant manager siya, pero hindi niya sinabi sa akin dahil ayaw niyang makaramdam akong pressure bilang lalaki sa bahay. Nagbookkeeping din siya para sa mga maliliit na tindahan sa aming lugar kapag gabi. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng puyat, ang lahat ng sakripisyo ay para sa akin at para kay Mateo. Ngunit may huling bahagi ang sulat na nakpabago sa aking pakiramdam. Sinabi ni Maria, Antonio, nag-alala ako kay Mateo. Nakikita ko ang pagbabago sa ating anak mula nang mapangasawa niya si Bianca. Nakikita ko ang labis na pagpapahalaga nila sa material na bagay. Natatakot ako na kung malalaman nila ang tungkol sa perang ito, baka mas lalo silang maligaw ng landas. O baka gamitin lang nila tayo. Kaya pakiusap, Antonio, gamitin mo ang perang ito para sa iyong sarili. Huwag mong ibibigay sa kanila hanggat hindi mo nakikita na karapat-dapat sila. Doon ko napagtanto ang lalim ng karunungan ni Maria. Alam niya. Alam niya na ang ating anak ay nabulak ng kinang ng pera at ng impluensya ni Bianca. Kaya naman, ang 80 milyong piso na ito ay hindi lamang isang mana, ito ay isang panangga. Isang proteksyon na iniwan ni Maria para sa akin laban sa sarili naming anak. Tiningnan ko si Abogado Ramos at tinanong ko siya, alam na ba ito ni Mateo? Umiling ang abogado. Sabi niya, hindi ko sinasabi sa kanya. Ngunit Antonio, ang balita tungkol sa ganito kalaking mana ay mabilis kumalat, lalo na sa mga records ng gobyerno. Huwag kang magulat kung biglang magbago ang hip ng hangin. At hindi nga nakamali si attorney. Habang pababa ako sa elevator ng gusali, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa aking bulsa. Pagtingin ko sa screen, nakita ko ang pangalan ni Mateo. Pagkatapos ng ilang linggong hindi man lang niya ako kinukumusta, pagkatapos ng lahat ng panlalait niya sa aking pagkamadrama noong libing ng kanyang ina, heto siya ngayon tumatawag. Ang boses niya sa kabilang linya ay napakatamis. Tila ba walang nangyaring masama. Sabi niya, Tay, kumusta ka na? Nag-aalala kami ni Bianca sa iyo. Nabalitaan namin na may pinapipirmahan daw na dokumento ang isang abogado sa iyo. Gusto mo bang pumunta kami diyan para tulungan ka? Alam mo naman, mahirap na ang mag-isa sa edad mo, baka maloko ka nga abogado. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Tama si Maria, ang perang ito, nabungang kanyang pawis at dugo, ay siya ring maklalabas ng tunay na kulay ng aming anak. Ang 80 milyong piso ay nagsisimula ng gumawa ng ingay at ang mga kinalimutan na kami ay biglang nagising. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako magpapatalo. Dala ko ang pagmamahal ni Maria at dala ko ang kanyang huling habilin. Handa na akong harapin ang anumang bagyong darating, kahit ang bagyong iyon ay galing pa sa sarili kong dugo at laman. Matapos ang naging pag-usap namin ni Abogado Ramos, bumalik ako sa aming bahay sa Quezon City nang may mabigat na pakiramdam. Ang bawat hakbang ko sa loob ng aming tahanan ay tila may kasamang kaba. Tama ang hinala ni Maria. Ang balita tungkol sa 80 milyong piso ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi ko alam kung sino ang naglabas ng balita o kung paano ito nakarating sa kabilang panig ng mundo, pero alam ko na hindi natatahimik ang buhay ko mula ngayon ng hapong iyon. Habang nakaupo ako sa beranda at pinapanood ang paglubok ng araw, tumunok ang aking telepono. Ang pangalan ni Mateo ang lumitaw. Huminga ako ng malalim bago ko ito sinagot. Ang boses na narinig ko sa kabilang linya ay hindi ang boses na nanigaw sa akin noong araw ng libing. Ito ay isang boses na puno ng lambing. Isang boses na tila ba nanggagaling sa isang mapagmahal na anak. Sabi ni Mateo, Tay, kumusta ka na po?
Pasensya ka na kung hindi, ako nakatawa agad. Alam mo naman dito sa ibang bansa, napaka-busy trabaho at laging nagmamadali ang lahat. Pero araw-araw ka naming iniisip ni Bianca. Ang puso ko ay kumirot sa sakit. 3 linggo. 3 linggo siyang hindi nagparamdam. Ni isang text, wala. Pero ngayon, bigla siyang nag-alala. Sinagot ko siya ng maikli lamang. Sabi ko, mabuti naman ako, Mateo. Nagpapatuloy sa buhay. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang boses ni Bianca sa background. Tila may idinidikta siya kay Mateo. At doon na lumabas ang tunay na pakaingang kanilang tawag. Sinabi ni Mateo na hindi raw nila kayang matulog sa gabi dahil sa pag-alala na mag-isa lang ako sa galing na bahay na iyon. Sabi niya, tay, matanda ka na, mahirap ang walang kasama, paano kung bigla kang mahilo o madulas sa banyo? Walang makakatulong sa iyo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa isang napakagandang plano, gusto raw nila akong kunin at dalhin sa Chicago. Sinabi niya na mayroon silang nakitang isang napakasosyal na assisted living facility dun. Isang lugar na parang hotel ang ganda. May sariling kwarto, may doktor na nakabantay, at may kapwa matatanda na pwedeng makausap. Sabi ni Mateo, tay, doon ay hindi mo na kailangang mag-alala sa paglilinis ng bahay o sa pagbabayad ng kuryente. Kami na ni Bianca ang bahala sa lahat, pati na sa pag-asikaso ng manaywang papeles ni Nanay Maria. Kami na ang magpapalakat para hindi ka na mapagod. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang buwitre. Ang mga kinalimutan na kami ay biglang bumalik. Hindi para aliwin ako sa aking pangungulila, kundi para pagpiestahan ang naiwang kayamanan ni Maria. Ang 80 milyong piso ang tunay nilang habol. Alam ko iyon sa bawat tono ng pananalita ni Mateo. Ang kanilang plano ay ilayo ako sa aking sariling tahanan, ilagay ako sa isang lugar kung saan wala akong kontrol. At pagkatapos, ay kunin ang lahat ngang ari-ariang pinahirapan ngang aking asawa. Tumanggi ako ng maayos. Sabi ko sa kanya, Mateo, salamat sa pag-alala, pero dito ko gustong tumanda sa bahay ninyo ng nanay mo. Dito ako komportable, pero tila hindi nila tinanggap ang aking sagot, lalong naging mapilit si Mateo. Sinabi niya na hindi raw ako praktikal. Na ang maintenance daw ngang bahay ay masyadong mahal at nasasayang lang ang pera, dun ko napatunayan na ang bawat salita nila ay may presyo. Ang kanilang pagmamahal ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang maari nilang makuha sa akin. Ipinikit ko, ang aking mamata at naalala ko ang sulat ni Maria. Ang babala niya ay totoo. Ang pag-alala niya ay tama. Ang mga anak na pinalaki namin ng may pagmamahal ay naging mga estrangherong handang sumila sa sarili nilang ama dahil sa silawng salapi. 3 araw matapos ang tawag na iyon, isang Sabado ng umaga, nagising ako sa tunog ng 2 mamahaling sasakyan na pumarada sa tapat ng aming gate. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko sina Mateo at Bianca. Kasama nila ang 3 tao na hindi ko kilala. Lahat sila ay nakasuot ng formal na damit at may dalang mga briefcase. Parang isang eksena sa pelikula, pero ito ay totoong buhay. At ako ang kanilang target. Pagbukas kong pinto, sumalubong sa akin ang pekang yakap ni Bianca. Sabi niya, Stephen, tay, napakalungkot naman dito. Kitang-kita na hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay ay malinis dahil kumuha akong katulong para tumulong sa akin. Pero para kay Bianca, kahit gaano pa ito kalinis, lagi itong makmumukhang mapabayaan. Ipinakilala nila ang kanilang nga kasama. Ang isa ay si Abogado Walsh, ang kanilang personal na abogado mula sa Amerika. Ang isa naman ay si Dr. Reeves, isang espesyalista raw sa mga matatanda. At ang huli ay si Tom, isang social worker. Sabi ni Mateo, tay, narito kami dahil gusto naming siguraduhin na mayos ang kalusugan mo. Gusto lang naming gumawa ngang isang simpleng evaluation para malaman kung ano ang pinakamabuting paraan para matulungan ka sa pag-manage ng estate ni nanay. Doon ko naramdaman ang tunay na panganib. Hindi nila ako gustong tulungan. Gusto nilang patunayan na ako ay ulyanin na. Gusto nilang palabasin na wala na ako sa tamang pag-isip para makuha nila ang power of attorney sa 80 milyong piso.
Isang matinding patibong ang kanilang inilatak sa gitna ng aking sala. Sa loob ng 2 oras, hinarap ko ang kanilang matanong. Si Dr. Reeves ay nagsimulang magtanong ng masimpleng bagay na tila ba ako ay isang batang musmos. Alam mo ba kung anong araw ngayon, Tay? Alam mo ba kung nasaan tayo? Sino ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas? Sinagot ko ang lahat ng may kalmado at malinaw na boses. Pero hindi sila tumigil. Sinubukan nilang lituhin ako tungkol sa mga numero. Tinanong nila ako tungkol sa mautang na wala naman, tungkol sa mga kamag-anak na matagal ng patay. Bawat maling sagot ko ay tatala nila bilang ebidensya ng aking pagina. Habang nangyayari ito, nakita ko si Bianca na palakat-lakat sa aming bahay. Hinahawakan niya ang antigong gamit ni Maria. Tinitignan niya ang aming mga painting na tila ba tinitignan niya kung makano ang may bebenta niya sa mga ito. Ang kawalan nilang respeto ay nakakasulaso. Wala man lang silang bakas ng lungkot para sa pagkawalan ni Maria. Ang tanging naroon ay ang pagkagutom sa kayamanan. Sabi ni Abogado Walsh, Ginoong Antonio, sa nakikita namin, masyadong mabigat ang responsibilidad ng ganito kalaking estate para sa isang taong nakdadalam hati. Mas mabuti kung ililipat mo ang kontrol ng iyong mga bank accounts at property deeds kay Mateo para raw mabawasan ang stress ko. Ngumiti ako ng bahagya. Isang stress na nakakahalaga ng 80 milyong piso? Sabi ko sa kanila, maraming salamat pero maayos ang aking abogado at malinaw ang aking pag-isip. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Bianca. Ang tamis ngang kanyang boses ay napalitan ng talim. Sabi niya, Stephen, huwag ka nang matigas ang ulo. Ginagawa namin ito para hindi ka mamatay na mag-isa at walang nak-alaga. Kung hindi ka makikipagtulungan, mapipilitan kaming dalhin ito sa korte. Doon ko napatunayan na ang kanilang pagmamahal ay isang maskara lamang para sa kanilang pananakot. Ngunit hindi nila alam na bago pa sila dumating, ay nakahanda na ako. Ang masulat ni Maria, ang maebidensyang nakatago, at ang katotohanang alam ko na ang kanilang tunay na balak, ang magsisilbing panangga ko. Ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang, at hindi ako ang unang susuko. Matapos ang nakakapagod na pagbisita ni na Mateo at Bianca, naiwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan ng aming sala. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, ito ay puno ng katanungan. Hindi ko magawang maupo ng matagal. May kung anong naudok sa akin na pumunta sa silid namin ni Maria. Ang kanyang aparador ay nanatiling maayos, tila ba hinihintay lamang ang kanyang pagbabalik. Binuksan ko ang pinakaibabang drawer. Sa ilalim kanyang tinitipon na lumang sweater. Doon, nakita ko ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Nang buksan ko ito, ang bangong kanyang paboritong pabango ay tila humalik sa aking mga alaala. Ngunit hindi alahas ang nasa loob nito. Ito ay mga sulat. Dose-dose ng mga sulat na isinulat ni Maria para sa akin, ngunit hindi niya kailanman naipadala. Dinala ko ang kahon sa hapagkainan. Sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, nagsimula akong magbasa. Ang unang sulat ay may petsang 3 taon na ang nakalilipas, pagkatapos nga kasal nina Mateo at Bianca. Sabi ni Maria sa kanyang sulat, Antonio, mahal ko, kailangan kong isulat ito dahil hindi ko pa kayang sabihin ng malakas. Nag-alala ako kay Mateo. Ang batang pinalaki natin, ang anak na mahal natin, ay nagbabago na. Nakikita ko kung paano siya kinukumbinsi ni Bianca na ang ating simpleng buhay ay isang kahihiyan. Sinabi ni Mateo sa akin na nakakahiya raw ang ating bahay. Sinabi niya na nahihiya siyang magdala ng mga kaibigan dito dahil lumana ang ating mga muebles. Natatakot ako, Antonio. Natatakot ako na baka mawala na sa atin ang ating anak dahil sa silaw ng pera. Nangini ang aking makamay. Nakita na pala ni Maria ang lahat ng ito noon pa man. Sa susunod na sulat, 6 na buwan ang lumipas, ikinuwento ni Maria ang isang tawa ni Mateo kung saan humihingi itong $5,000 para sa isang investment na nahanap ni Bianca. Nang tumanggi si Maria, nagalit si Mateo. Sinabi ni Mateo na, Nay, nakaupo kayo ni tatay sa isang minahan ng ginto dahil sa bahay na ito.
Pwede ninyong ibenta ito at lumipat sa isang apartment para matulungan ninyo kami. Ang sagot ni Maria ay napabagsak sa aking puso. Sinabi ni Mateo na kapag matanda na raw, kami at hindi na kayang alagaan ang sarili, sila naman daw ni Bianca ang magdedesisyon para sa amin. Doon ko napaktanto na ang planong makuha ang aming ari-arian ay matakal ng pinakahandan ni na Bianca at Mateo, ngunit mas matalino si Maria. Sa huling sulat na may patsang 2 buwan bago siya pumanaw, iniwan niya ang kanyang huling habilin. Sabi niya, Antonio, kung binabasa mo ito, wala na ako at ikaw ay nahaharap sa ating anak ng mag-isa, ipinagdarasal ko na sana ay mali ako tungkol sa kanya. Ipinagdarasal ko na sana ay magising siya sa pagkakataong ito, pero kung hindi, Antonio, kailangan mong malaman kung gaano kalayo ang ginawa ko para protektahan ka. Inilahat ni Maria na lihim niyang itinala ang kanilang mausapan ni Mateo sa loob ng nakaraang 1 taon. Ang ma-record na ito ay nasa aming safety deposit box sa bangko, kasama ang makopyaeng lahat ng mensahe at email kung saan ipinapakita ang masasamang balak ni na Bianca. Sinabi rin niya na kumuha siya ng thimtik o private investigator na nagngangalang Robert Chen. Ang natuklasan ng thimtik tungkol sa past o nakaraan ni Bianca ang naging pinakamalaking pasabog. Si Bianca ay hindi pala ito ang kanyang tunay na pangalan. Siya ay isang profesional na mapagsamantala. Nagawa na niya ito sa ibang mga pamilya nun. Naghahanap siyang mga matatandang lalaki na may pera, pagkatapos ay ihihiwalay niya ito sa kanilang mga pamilya, kukuhang kontrol sa kanilang pera at iwan silang walang-wala. Mateo ay isa lamang sa kanyang biktima. Ang sulat ni Maria ay nagtapos sa isang babala, Antonio, mahal kita, protektahan mo ang iyong sarili. Huwag mong hayaang sirain kanila gayang ginawa nila sa ating anak. Maging matatag ka dahil kahit wala na ako, hinding-hindi kita iwan sa laban na ito. Napahilik ako sa upuan. Ang asawa ko, sa kabilangang kanyang karamdaman, ay naging isang pader na nagpoprotekta sa akin. Ang 80 milyong piso ay hindi lamang pera. Ito ay isang bitak na inihanda ni Maria para sa mga taong sakim. Sa ilalim ng kanyang disuko o will, may makondisyon na kapag sinubukan ni na Mateo na ipadeklarang ulianin ako o piliting kunin ang kontrol ng walang pahintulot ko, ang buong mana ay mapupunta sa charity o kawanggawa. Wala silang makukuha kahit 1 sentimo. Si Maria ay nakplano mula sa kabilang buhay para siguraduhin na ang hustisya ay mangingibabaw. Sabado ng umaga, ang araw ng muling paghaharap. Gaya ng inaasahan, pumarada muli ang sasakyan ni na Mateo at Bianca. Kasama pa rin nila ang kanilang abogado na si Walsh at ang peking doktor. Pumasok sila sa aking sala ng may kapal ng mukha. Tila ba sila na ang may-ari ng bahay. Si Bianca ay may dalang mapapel na kailangan ko raw pirmahan para sa aking kabutihan. Sabi ni Bianca, Stephen, Otay, pirmahan mo na ito para hindi ka na mahirapan. Dadalhin ka na namin sa isang lugar kung saan may mag-aalaga sa iyo ng maayos. Ang boses niya ay tila pulot sa tamis. Pero alam ko na may lason ito sa loob. Tumingin ako kay Mateo. Umasa na makakita ng kahit kaunting pag-alinlangan sa kanyang mamata. Pero wala. Ang nakita ko lang ay ang pagkagutom sa kayamanan na ipinamana ng kanyang ina. Sabi ko sa kanila, bago ako pumirma, may gusto muna akong ipakilala sa inyo. Sa hudyat ko, bumukas ang pinto nga aking silit. Lumabas si Abogado Ramos, kasama ang timtik na si Robert Chen at isang lalaki na nakasuot ng unipormeng pulis, si Detective Murphy. Nakita ko ang biglang panlalambot ng matuhot ni Bianca. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa, ngayon ay naging maputla na parang papel. Sabi ni Abogado Ramos, magandang umaga sa inyong lahat. Narito kami dahil ang namayapang si Maria Morrison ay nag-iwan ng napakalinaw na mga tagubilin. Inilabas ni Robert Chen ang isang folder at kumalat sa mesa ang mga larawan. Mga larawan ni Bianca, nakasama ang iba pang mga matatandang lalaki sa iba't ibang probinsya. Mga kopya nga death certificate ng kanyang nakaraang asawa na namatay sa ilalim nga mga kahina-hinalang sitwasyon pagkatapos niyang makuha ang kanilang mga mana.
Sabi ni Detective Murphy sa isang formal na boses, Bianca, o mas kilala bilang Sofia Rodriguez sa Laguna, ikaw ay nasa ilalim ng investigasyon para sa kasong estafa, financial abuse sa mga matatanda, at conspiracy o pakikipagsabuatan sa pandaraya. Napatingin si Mateo sa kanyang asawa ng may matinding gulat. Sabi niya, Bianca, ano ito? Anong ibig sabihin nito? Pero hindi na siya sinagot ni Bianca. Ang maskarangang pagiging mabait ay tuluyan ng natanggal. Ang boses ni Bianca ay naging magaspang at punong galit. Sinigawan niya kami. Sabi niya, wala kayong mapapatunayan. Mahal ko ang nga taong iyon. Ngunit inilabas ni Abogado Ramos ang recorder. Pinindot niya ang play button at narinig namin ang boses ni Maria nung nakaraang taon. Sa recording, malinaw na sinasabi ni Bianca kay Mariana, kapag wala ka na, Margaret o Maria, madali ko nang mapapaikot si Antonio. Kukunin ko ang lahat ng sa inyo at ilalagay ko siya sa isang lugar kung saan hindi na siya makakaistorbo. Ang boses ni Bianca sa recording ay malamig, walang puso at punong kasamaan. Napaupo si Mateo sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak. Ang katotohanan ay tila isang malakas na kulok na tumama sa kanya. Ang babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya, ang babaeng ipinagpalit niya sa sarili niyang magulang, ay isang halimaw na ginagamit lang siya. Sinabi ko sa kanya, Mateo, nakikita mo na ba ngayon? Ang nanay mo ay sinubukang iligtas ka hanggang sa huli niyang hininga. Dinalangam nga pulis si Bianca. Habang pinalalabas siyang bahay na nakapuso o nakaposas, wala siyang ibang ginawa kundi ang makmura at manisi. Ang kanyang kagandahan ay naglaho, napalitan ngang isang anyongang matinding put. Pagalis nila, ang sala ay nanatiling tahimik. Si Mateo ay nanatiling nakalugmok sa sahig, humihinging tawad ng paulit-ulit. Sabi niya, Tay, patawarin mo ako, nabulag ako. Akala ko ay para sa akin ang ginagawa niya. Patawad, Tay. Patawad, Nay. Tiningnan ko ang aking anak. Ang sakit sa aking puso ay hindi pa rin nawawala, pero may kasama na itong awa. Ang hustisya ay nakamit na namin. Salamat sa katalinuhan ni Maria. Ang 80 milyong piso ay nanatiling ligtas, ngunit ang mas mahalaga ay ang katotohanang lumabas. Ang gabi ay lumalim, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang presensya ni Maria na tila ba bumubulong sa hangin, na ang lahat ay magiging maayos na. Ang bagyo ay lumipas na, at ang aming tahanan, bagamat may mga sugat ng nakaraan, ay handa na para sa isang bagong simula. Nang may labas na si Bianca nga pulis na nakapuso, ang aming bahay ay biglang binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang nakakabingi at puno ngang takot na naramdaman ko nung mga nakaraang linggo. Ito ay isang katahimikan ng pagtatapos. Isang katahimikan na tila ba nahuhugas sa lahat ng dumi at sakit na dumaan sa loob ngang tahanang ito. Naiwan kaming dalawa ni Mateo sa sala. Ang aking anak ay nanatiling nakaupo sa sahig, ang kanyang nga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang nga balikat ay nanginginig sa pahagulgol. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang lahat ng kanyang mamamahaling damit, at ang kanyang mapait na pananalita noon ay tila naglaho na. Ang nakikita ko na lamang ay ang aking maliit na batang lalaki na nawawala at humihingi ng tulong. Nilapitan ko siya. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Noong una, tila nagulat siya sa aking haplos. Inangat niya ang kanyang mukha na basang-basang luha. Sabi ni Mateo sa boses na halos pabulong, Tay, patawarin mo ako. Napakasama kong anak. Pinaniwalaan ko ang lahat ng sinabi ni Bianca. Hinayaan ko siyang bastusin ka at si nanay. Hindi ko man lang nabiyan ng huling respeto ang sarili kong ina dahil lang sa linlang ng pera. Naupo ako sa tabi niya, doon mismo sa sahig. Sabi ko sa kanya, Mateo, ang sugat na ginawa mo sa puso namin nga nanay mo ay malalim. Napakasakit. Anak, ang hindi mo pagawin noong libing ay isang bagay na habang buhay kong dadalhin. Pero alam mo ba, bago pumanaw ang iyong nanay, ang huling habilin niya sa akin ay huwag kang sukuan. Alam niya na sa ilalim ngang lahat ng impluensya ni Bianca, naroon pa rin ang mabuting batang pinalaki namin.
Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa 80 milyong piso na pinahirapan ni Maria sa loob ng 35 taon, ipinaliwanag ko na ang bawat sentimo ng parang iyon ay bunga ng pagod ng kanyang ina para lang masiguro na hindi kami maghihirap. At ang parang iyon din ang ginamit ni Maria para protektahan ako mula sa sarili kong anak. Sabi ko kay Mateo, ang ay hindi laging biyaya, anak. Minsan ito ay nagiging sumpa kapag ang puso mo ay puno ng sakiman. Tinanong ako ni Mateo kung kukunin ko ba raw ang lahat ng mana at itataboy siya. Sabi ko sa kanya, Mateo, ang 80 milyong piso ay mananatili sa ilalim ng aking pangalan at sa pangangasiwa ni Abogado Ramos. Hindi ko ito ibibigay sa iyo ngayon. Kailangan mong patunayan sa akin at higit sa lahat sa iyong nanay na nasa langit na nakarapat-dapat kang muli sa aming tiwala. Kailangan mong bumuo ang sarili mong buhay nang wala ang impluensya ng kasamaan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang madakip si Bianca. Si Bianca ay nahatulan ng 12 taon na pagkabilanggo dahil sa kanyang makasong ang pandaraya sa mga matatanda. Ang balitang iyon ay nagdalang hustisya hindi lamang para sa amin, kundi para sa iba pa niyang naging biktima. Si Mateo naman ay nagpasyang iwan ang kanyang marangyang buhay sa Chicago. Bumalik siya dito sa Pilipinas at nakahanap ng simpleng trabaho sa isang bangko. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling tatak at wala na ang kanyang mayabang na tono. Ngayon, bawat araw ng linggo ay naging isang espesyal na tradisyon para sa aming magama. Ito ang araw na tinatawag naming salo-salo tuwing linggo. Maagang dumarating si Mateo sa aming bahay sa Quezon City. Siya na ang namamalengke at siya na rin ang nagluluto. Noong una, hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagluluto ng paboritong adobo ni Maria. Pero dahan-dahan, sa tulong ng luma at sulat kamay na resipe ni Maria na nahanap namin sa kusina, natututo siya. Habang pinapanood ko si Mateo sa kusina, nakikita ko ang anino ng kanyang ina. Nakikita ko ang paraan ng kanyang pahiwangang sibuyas, ang paraan ng kanyang pagtitimpla na tila ba may kinakausap sa hangin. Minsan, nahuhuli ko siyang umiyak habang hawak ang paboritong tasa ni Maria, ang tasang may lamat sa hawakan na hindi ko kailanman itinapon. Sabi ni Mateo, Tay, sana ay narito si nanay para matikman ang luto ko. Sana ay nasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal bago siya nawala. Sinasagot ko siya ng maingiti, Mateo, nakikita ka na iyong nanay. At sigurado ako na masaya siya dahil sa wakas ay bumalik ka na sa amin. Ang 80 milyong piso ay naroon pa rin, nakatago at ligtas, pero hindi na namin ito pinakusapan. Dahil natutunan namin na ang tunay na kayamanan ay hindi nabibilang sa daming ang para sa bangko, kundi sa daming ang oras na makasama kami sa hapagkainan. Ang aming bahay ay muling nabuhay. May mga halaman na muli sa hardin, mga rosas na kulay rosas gaya ng paborito ni Maria. Ang magkakapitbahay ay muling bumibisita. At ang boses ni Mateo na tumatawag sa aking ngangtay ay ang pinakamagandang musika na naririnig ko bago ako matulog. Sa ilalim ng proteksyon at pag-ibig na iniwan ni Maria mula sa kabilang buhay, nahanap naming muli ang aming daan. Ang pag-ibig ay tunay na nagpapatawad, pero ang karunungan ay ang hindi paglimot sa mga aral ng nakaraan. Kami ay magamamuli at iyon ang pinakamahalagang pamana na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Dito na po nagtatapos ang kwento ng aming pamilya. Isang kwentong nagsimula sa luha at matinding sakit, ngunit nagtapos sa pag-asa at pagpapatawad. Ang buhay ay sadyang puno ng makapagsubok na hindi natin inaasahan. Madalas, ang mataong pinakamahal natin ang siyapang nagbibigay sa atin ng pinakamatinding pait sa buhay. Ngunit sa huli, ang katotohanan at ang wagas na pag-ibig ay laging mananaig. Sa inyong magkapwa ko lolo at lola at sa lahat ng magulang na nakikinig sa akin ngayon, alam kong marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong lungkot. Ang pakiramdam na parang kinalimutan na tayo maanak na ating pinahirapang palakihin. Ngunit gaya ngang ginawa ni Maria, huwag sana tayong mawalan ng tiwala. Ang ating pagmamahalang magsisilbing gabay at proteksyon para sa ating mga mahal sa buhay kahit wala na tayo sa mundong ito. Ang 80 milyong piso ay naging kasangkapan lamang,
Pero ang tunay na pamana ni Maria ay ang pagkakataong magbago ang aming anak. Ngayon, bago tayo mahiwalay, may isang mahalagang tanong ako sa inyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, magagawa niyo rin bang yakapin at patawarin ang inyong anak pagkatapos ngang lahat ng panloloko at pananakit na ginawa niya? O mas pipiliin ninyong manatiling mag-isa para sa inyong sariling kapayapaan? Paki-comment naman po ang inyong salobin sa ibaba. Gusto ko pong mabasa ang inyong mga kwento at mahalagang opinyon. At huwag niyo ring kalimutang isulat kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood. Masaya po akong makitang abot hanggang daya ng aking munting boses at ang kwento ni Maria. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyong ang inspirasyon o mahalagang aral, paki-like naman po ang video na ito. Ay share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami pa tayong maabot na puso. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga kwentong puno ng aral sa buhay. Gusto ko ring mag-iwan ng isang maliit na paalala. Bagamat ang kwentong ito ay binuo upang magbigay ng libangan, ang mga aral tungkol sa katapatan at pag-ibig sa pamilya na narito ay totoo at dapat nating pahalagahan. Mayroon akong inihandang 2 video sa inyong screen. Piliin niyo po ang isa sa mga iyan dahil siguradong magugustuhan niyo rin ang kwentong nakapaloob doon na tiya na magbibigay sa inyo nga kakaibang sorpresa. Maraming salamat sa inyong oras at sa matiyagang pakikinig sa aking karanasan hanggang sa muli nating pagkikita. Ako po si Antonio. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal.